we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Barangay chairman at driver nito pinagbabaril sa City of San Fernando, Pampanga. Pagdami ng anay sa ilang kabahayan sa Calasiao, Pangasinan, problema ng ilang residente. Mga naghahanap ng trabaho, dumagsa sa Kalayaan Job Fair. At cast ng Pulang Araw, nakiisa sa pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang araw na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, ipinagdiwang sa iba't ibang panig ng Hilaga at Gitnang Luzon ang 126th anniversary ng Araw ng Kalayaan. Kaugnay niyan, may live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, simple ngunit makabuluhan ang naging pagunita sa 126th Independence Day celebration na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa wreath-laying ceremony, idinaan ng mga Aldan LGU ang pagpupugay para sa 126th Independence Day celebration. Pinungunahan ito ng PNP at Grand Freemasons. Binigyang diin ang pagprotekta sa kalayaan ng bansa. The meticulous years of martyrdom leave us a strong legacy of nationalism and love of country. Sa Dagupan City, nanguna ang mga Boy at Girl Scouts sa Araw ng Kalayaan celebration. Ipinaalala sa kanila ang mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kasarinlan. Sa Ilocos Norte, nagsagawa ng flag raising at wreath-laying ceremony sa Provincial Capitol. Dumalo rin ang mga opisyal ng Philippine National Police, Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Isinagawa rin ang 21-gun salute sa bantayog ni Gat Jose Rizal. Sa Isabela, nag-alay din ng bulaklak sa rebulto ni Dr. Jose Rizal sa City of Ilagan. Sa Aurora, pinangunahan ng mga empleyado ng Kasiguran LGU ang pag-awit ng Ang Bayan Ko, kasabay ng pagwagayway ng watawat ng Pilipinas. Sa Baguio City, naging mensahe sa pagdiriwang ang kalayaan sa korupsyon sa lipunan. Ngunit sa kabila ng mga kasiyahan at pagdiriwang, huwag natin kalimutan ang malalim na kahulugan ng ating paglalakbay tungo sa kalayaan mula sa katiwalian at mga lumang gawain sa politika. Habang sa Nueva Ecija, naging simboliko ang pagpapalit ng lumang watawat ng Pilipinas, kasabay ng Independence Day celebration. Samantala, Chris at mga kapuso, bago pa man iproklama ang Araw ng Kalayaan noong 1898 ay nabalot na rin ng kasaysayan ang lungsod ng Dagupan upang makamit ang kasarinlan ng bansa. Alam nyo ba, ang Dagupan City ay orihinal na ipinangalan sa baknotan ng Agustinian na missionaries noong 1580 at noong 1660, pinungunahan ni Andres Malong ang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Pagkatapos ng pag-aalsa, pinalitan ng pangalan bilang Nandaragupan, isang local dialect ng ibig sabihin where people meet, bilang pagunita ito sa pag-aalsa ng mga Pilipino sa ilalim ng Malong Revolt. At noong 1718, pinasimple ang pangalan ng Nandaragupan bilang Dagupan na mas kilala ngayon. At noong July 22, 1897, tuluyan ng napalaya ng mga katipunero na binuo nina General Francisco Macabulos at Juan Quesada, maging ang si Eliseo Arzadon ng Dagupan ang Pangasinan mula sa mga Kastilya.
o Kastila. Ngayong araw, Chris, ngayong araw ng kalayaan na hindi lang ito sa pagunita ng mga naging kontribusyon ng mga bayani upang makamit ang kalayaan ng bansa. Panahon rin ito upang mas maging matatag at mapanatili ang pagkakaisa sa mga Pilipino sa bawat hamon ng buhay. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Dumagsa naman ang mga naghahanap ng trabaho sa Kalayaan Job Fair na isinagawa sa isang mall sa Calasiao, Pangasinan. Ikinasa ng Provincial Employment and Services Office at mga stakeholder ang job fair para bigyan ng oportunidad lalo na ang mga first-time job seeker. Mahigit sa 8,000 job vacancies kung saan higit 7,000 rito ay local employment. Kabilang pa rin sa mga in-demand ang skilled workers, mga service crew, cashier at staff. Ilan sa mga nag-apply ang hired on the spot. Sa ibang balita, patay ang barangay chairman at driver nito sa pamamaril sa City of San Fernando, Pampanga. Nakaalerto si CJ Turida. Nagkagulo ang mga tao sa Barangay del Pilar, City of San Fernando, Pampanga matapos makarinig ng kaguluhan mula sa isang gasoline station. Pinagbabaril kasi ng dalawang armadong individual ang isang SUV habang nagpapakarga ng gasolina. Patay sa insidente ang dalawang lalaki na nasa loob ng SUV. Nakalabas naman ng sasakyan ang isa pa. May hawak na CCTV footages ang mga otoridad pero hindi muna isinapubliko habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Sa CCTV, while itong mga active nagre-refuel po ng gasoline, may bumuntot po sa kanila na isang sedan. Bumaba po yung dalawang sakay po nung sedan at biglang pinaulanan ng bala ang dalawang biktima. Kinilala ang mga biktima na sina Matt Ryan de la Cruz, punong barangay ng San Pedro Cutud sa lungsod ng San Fernando at driver niyang si Henry Aquino. Naghihinagpis ang mga kaanak sa sinapit ng barangay chairman. Nakiusap ang PNP sa news team na huwag munang kuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima dahil sa pagkabigla sa nangyari. Nag-activate na po ng Special Investigation Task Group, no? Ang pangalan po niya is SIDG de la Cruz. Pinagtutulong-tulungan po ng unit po ng PNP para sa maagang resolution po ng kaso ito. Bumuhos ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Kabilang na sa mga nagpaabot ng pakikiramay sa social media ang provincial government ng Pampanga at city government ng San Fernando na nangakong tutulong upang makamit ang hustisya para sa mga namayapa. Patuloy ang investigasyon ng PNP upang matukoy ang mga nasa likod ng krimen at kung ano ang motibo sa pamamaslang. CJ Torida, One North Central Luzon. Pagtama ng fall armyworm sa ilang taniman ng mais sa Nueva Ecija, problema ng mga magsasaka. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Dismayado ang mga magsasaka sa sinapit ng kanilang mga tanim na mais sa Rizal, Nueva Ecija. Sira ng mga dahon ng mais, nadamay na rin ang mga bunga nito matapos tamaan ng peste. Si iba po, ala na po, hindi na po na, lahat po yun. Lugi na po yun. Sa monitoring ng Provincial Agriculture Office, fall armyworm ang tumama sa mga taniman ng mais sa Nueva Ecija. Patuloy ang monitoring at validation ng tanggapan sa mga taniman ng mais. Meron naman pong available na intervention ang government na ibinibigay po sa mga submitted po na damages ng mga coordinators po natin. Basta po mag-submit lang po sila ng damage at kaagad naman po ay pinabibigyan po namin ng mga pesticides na pang-control yung pong mga farmer po na naapektuhan. Sa ngayon, patuloy pa rin inaalam ng Agriculture Office ang lawak ng pinsala o danyo sa mga mais. Karaniwan namang maibinibigay ng assistance sa mga apektadong magsasaka. Bukod sa bayan ng Rizal, patuloy ding minomonitor ng Agriculture Office ang iba pang bayan na may mga napaulat na pagtama ng fall armyworm. Samantala, marami na rin daw na corn producer ang nakapag-ani ng mais sa nakalipas na mga araw. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang Black Nate Oreo ang madalas daw tumambay sa bintana ng isang bahay sa Pagudpud, Ilocos Norte. Maamo ang ibon at pabalik-balik daw sa lugar. Kahit malapit ang pinagmamasdan, hindi ito umaalis. Ayon sa kumuha ng video, may kasamang ibon ang Black Nate Oreo pero siya lamang daw ang tumatambay doon. Kinagigiliwan tuloy ang ibon na tila raw nakikipag-usap pa. Inspirasyon sa mga kapwa kabataan ang triplets sa Season Pangasinan na nagtapos sa kolehiyo. Tunghayan sa report.
Sa puso ng mga netizen, ang kwento ng pagtatapos sa pag-aaral ng triplets sa Barangay Bulawin West, Sison, Pangasinan. Sina Alan James at Alan Michael Bersalona na nagtapos sa kursong agriculture, habang si Alan Kyle Bersalona na nagtapos ng IT. 23 anyos na ang triplets. Pinasok nila ang iba't ibang trabaho para masuportahan ang gastusin nila sa pag-aaral. Sapat lang kasi ang kinikita sa pagsasaka ng kanilang magulang para sa pang-araw-araw na gastusin. Na-inspire po kami sa papa namin kasi po farmer po siya. Siya po yung nag-push sa amin na mag-aral ng agriculture. Kwento ni Alan James, magkakasundo sila ng kanyang mga kakambal. Madalas pangaraw malito ang kanilang mga kausap dahil sa magkakapareho nilang mukha. Ang Bersalona triplets magkakasama sa hirap at ginhawa. Nung senior high school po kami, pare-pares po kami ng section po. Kaya kapag tinawag po kaming Alan, yun po yung unang maisip nila yung Alan po. Hindi nila tinitignan yung second name namin. Masaya po sir kasi meron ka pong kadamay sa mga problema. Hindi mo lang po sinusolo yung mga problema. Ayon kay Gerardo, na ama ng triplets, noon pa man masipag na sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Hiniling daw nila noon ang magkaroon ng anak na lalaki, kaya walang pagsidya ng kanilang tuwa nang biyayaan sila ng triplets. Ako na ang pinakamasaya dahil malalaki na sila, tapos na sila lahat sa kuliyaw. Tutulungan niyo ako sa bukid kasi itong dalawa, agriculture talaga sir. Sa ngayon, naghahanap na ng trabaho ang triplets. Hiling nilang maiahon sa kahirapan ng kanilang magulang. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, pagdami ng anay sa ilang kabahayan sa Kalasyaw, Pangasinan, problema ng ilang residente ngayong tag-ulan. May ulat si Russell Simorio. Mga pintuan na unti-unting nasira, ang kusina at kisame ng bahay na inaanay na. Ganyan ang madalas na problema sa ilang kabahayan sa Kalasyaw, Pangasinan ngayong tag-ulan. Ang 2 palapag na bahay na ito sa Barangay Bunlag, inanay rin. Ang mga pest control specialist, sinira ang lungga ng mga anay. Yung punso, yung mounds sa dilakyan po natin, yung punso na po yun, akala natin may duwindi po. Pero hindi po yun na bahay ng duwindi. Nasa kwan po yun, yung bahay po, nandun po yung queen. Ayon sa pest control specialist, breeding season ng mga anay ang tag-ulan, kaya mas dumadami. Ang isang termite, kaya raw mangitlog ng 30,000 sa kada araw. Madalas din umanong pamugaran ng iba pang peste gaya ng daga at ipis ang bahagi ng bahay kung saan itinatambak ang mga gamit o kung saan may marumi. Kaya ngayong tag-ulan, hindi lang pag-iingat sa baha ang dapat paghandaan. Kailangan ding tiyakin na ligtas mula sa peste ang tirahan. Spray. Mga anay. Para mawala yung mga anay sa bahay. Hindi ka maglilinis, hindi dadapuan ka ng sakit. Ayon sa Municipal Engineering Office, mga bahay o istruktura na gawa sa light materials ang madalas anayin. Sir, nasisira yan. Kailangan parang may gamot din dyan na ina-apply para mamatay na. Hindi na sila dadang. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Target maiparehistro ang mahigit sa 10,000 senior citizens sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Maaga nagtungo sa Office of the Senior Citizen Affairs ang 60 taong gulang na si Mang Alberto Bautista Jr. mula sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Bukod sa pagkuha ng Senior Citizen ID, nagparehistro na rin siya online para sa National Commission of Senior Citizens. Malaga dahil sa discount. Sa datos ng OSCA Mangaldan, lampas sa 12,000 ang miyembro ng senior citizen sa bayan. Pero nasa mahigit 1,000 pa lang ang nakapag-register online. Mahigit 10,000 pa ang target na mairehistro sa loob ng isang taon. Ang problema daw ng OSCA ay ang kawalan ng internet access sa mga barangay, kaya't mababa ang compliance rate. Kaya pupuntahan na raw ng OSCA ang bahay ng mga miyembro para sa online registration. Kung halimbawa pupunta kami ng barangay-barangay, yung mga walang cellphone, yung mga anak nila, yun sila ang kuwan namin. At saka yung mga
bedridden, pupuntahan namin. Kada araw, target na makapag-register ng hanggang 40 miyembro ang OSCA sa Mangaldan, Pangasinan. Mahalaga ang online registration na isinasagawa sa bawat miyembro ng senior citizen para sa database build-up campaign ng National Commission of Senior Citizens sa bansa. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang 44 anyos na negosyante matapos na sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang bakod sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Yan ang balitang tinutukan ni Ivy Hernando. Hindi na nagawang isalba ang buhay ng 44 anyos na negosyanteng si Jonathan Pahara matapos maaksidente sakay ng kanyang motorsiklo sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Sumalpok ang biktima sa isang bakod. Matinding tama sa ulo ang kanyang ikinasawi. Kwento raw ng mga huling nakasama ng biktima. Flat din ang gulong ng motorsiklo nito nang mangyari ang aksidente. Umununa da, di kadwa na, yun ka nag-overtake iso naman. Ganyan daw kawamot iso ng tagaya mo na disgrasya mo. Siguro na-calculate niya, medyo mabilis ng kaunti yung patakbulan. Ang nakita natin na isang kulang sa kanya ay wala siyang helmet na yun sana ang mag-iligtas sa buhay niya. Sa pasukin ni Ilocos Norte, patay ang 43 anyos na ginang matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa SUV bandang alas 11 ng umaga, June 9. Sa lakas ng pagkabangga, wasak ang motorsiklo. Sa investigasyon ng PNP, walang suot na helmet ang rider na matulin daw ang pagpapatakbo. Problemado naman ang mister ng biktima, lalo't may anak pa silang mag-aaral sa kolehiyo. Ligtas ang driver ng SUV na handa raw makipag-areglo sa pamilya. Nagbabala naman ang autoridad na doble ingat sa pagmamaneho, lalo na kung maulan at madulas ang daan. Ivy Hernando, One North Central Luzon. One-way traffic ipinatutupad sa bahagi ng Herrero Perez sa Dagupan City matapos simulang sementuhin ang kalsada. Sundan sa report. Sinimulan ng sementuhin ang approach ng Magsaysay Bridge sa Dagupan City. Kaya agad nagpatupad ng one-way traffic scheme ang Public Order and Safety Office para maiwasan ang traffic build-up lalo na tuwing rush hour. Pag itutuway natin yun, tigwa one lane na sila mahirap. Buong Perez hanggang aabot sa Takpok ang traffic natin. Hindi pa malinaw kung hanggang kailan ipatutupad ang one-way traffic scheme. Matapos kasing sementuhin ng kalsada ay sasailalim pa ito sa curing period na aabuti ng 21 araw. Kung meron daw pinaka-apektado ay ang mga motoristang nanggagaling sa Herrero Perez. Pero handa raw silang tumalima. Lalo pat sila rin daw ang makikinabang sa oras na matapos ang proyekto ng DPWH sa lugar. Para sa amin, okay lang po. Susundin na lang po natin yung kung anong rules po nila. Nagdagdag ng POSO enforcer sa lugar para maiwasan ang traffic congestion. Nagdagdag tayo ng mga enforcer doon para manghila lang, para hindi mabagal ang Nasa 5 hanggang 7 traffic enforcer ang nakaantabay ngayon sa Herrero Perez Road sa Dagupan City. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Dagupan Bangus Trade isinusulong ng city government upang mabigyan ng prioridad ang lokal na produkto ng lungsod. Narito ang exclusive report. Dapat bigyang prioridad ang bangus Dagupan. Yan ang panawagan ng ilang bangus retailers at fish growers na apektado sa murang presyo ng bangus mula sa ibang bayan. Sa ngayon, umaabot sa 130 hanggang 150 pesos ang presyo ng kada kilo ng bangus Dagupan sa Magsaysay Fish Market. Medyo matumal po ang benta. Kasi ang nabibinta mo, mga nabibinta po is yung mga mura po kaysa doon sa Medyo mahal po kasi yung good na talagang Dagupan bangus po. Siyempre sa Dagupan kasi galing fish pan, hindi siya feeds, saka mas masarap. Upang mapangalagaan at maprotektahan ang industriya ng bangus, isinusulong ng city government ang exclusive Dagupan Bangus Trade na layong bigyang prioridad ang lokal na produkto ng lungsod, ang Dagupan Bangus. Mas maganda rin po kung
mapapanatili po natin yung magandang presyo para hindi naman po malugi ang ating mga fish growers and of course para pagkilikin din po ng mga mamimili. Pinag-aaralan na ng city government at dumadaan sa masusing konsultasyon sa mga bangus growers at bangus operator ang proposed scheduling para sa exclusive dagupan bangus trade. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ng city government ang pagpasok ng bangus mula sa iba't ibang bayan. Bago po pumasok yung supplier ng bangus, may mga staff po tayo from Market Division and City Agriculture Office na nasa bungad para i-check yung kanilang auxiliary, mga permit para makapagbiyahe at makapasok po dito sa ating city. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Nanghihina at maputla na nang matagpuan ng mga kaanak ang 45 anyos na si Anthony Sumejo sakay ng kanyang bangka sa laot ng barangay Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Nagawa pa siyang dalhin sa ospital pero binawian din ang buhay. Tumanggi ang pamilya na isailalim sa autopsy si Sumejo pero may sakit daw ito sa puso. Sumamang lumaot si Sumejo para sana may maipanghanda sa kaarawan ng kanyang anak nang abutan ng matinding ulan sa laot. Samantala, ilang Ilocanong may malaking ambag sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas ating kilalanin. Sa GMA Regional TV Presents, hatid ni Ivy Hernando. 126 years nang malaya ang Pilipinas. Higit isang siglong kasarinlan mula sa mga mananakop. Bilang pag-alala sa Araw ng Kalayaan, isang pagpupugay sa mga Ilocanong bayani at personalidad na may malaking kontribusyon sa bansa ang isinagawa sa Plaza Salcedo ng Vigan City sa mismong bantayog ni Gat Jose Rizal. Ang plaza, hindi lang pook pasyalan, kundi makasaysayang lugar sa isang bayaning Pilipino, si Maria Josefa Gabriela Silang, ang asawa ng bayaning si Diego Silang na nanguna sa Ilocano Revolt. Nang mapas lang si Diego, itinuloy ni Gabriela ang pag-aalsa hanggang sa madakip at binitay taong 1763 sa ngayoy Plaza Salcedo, kasamang iba niyang tagasunod. Ang Ilocanong si Padre Jose Burgos, February 17, 1872, nang bitayin sa publiko kasama sina Padre Gomez at Zamora, ang tinaguriang Gomburza o Tatlong Paring Martir sa Bagong Bayan na ngayoy Luneta Park dahil sa ipinaglabang pantay na karapatan sa mga Pilipinong praile. Isinilang sa Padre Burgos sa Vigan. Sa tahanang ito na ngayon isa ng National Museum sa likod ng Kapitolyo, ang anak ng Ilocanong manunulat na si Leona Florentino na si Isabelo de los Reyes na tinaguriang ama ng labor union ng bansa. Sumulat siya ng maraming artikulong tumutuligsa sa mga praile. At ang tubong Vigan City na si Elpidio Quirino, ang ika-6 na presidente ng Pilipinas na isinilang din sa naging tahanan ni Padre Burgos nang gawin itong provincial jail kung saan warden ang kanyang ama. Dahil ito isang hindi lang pagtatagod ng turismo kundi pag-alala na rin sa mga kadakilaan ng mga bayani natin mga ninuno. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Kasabay ng pag-ulan, biyaya sa mga residente ang pagtaas ng level ng tubig sa ilog sa Dingras, Ilocos Norte. Naglabasan kasi sa gilid ng ilog ang hipon at tilapia. Salip na lambat, screen lamang ang ginagamit nila para makahuli. Ilulublob lang ito sa tubig at pagkatapos ng ilang oras, meron na itong laman. Ayon sa mga residente, 3 beses kada araw silang nakakahuli. Bagamat maliliit ang tilapia, sapat na raw ito na pang-ulam. Sinamantala ng ilang pamilya at magkakaibigan ang holiday ngayong araw para makapag-bonding sa kani-kanilang mahal sa buhay. Ang San Fabian Beach, maagang ginagsa ng mga nais mag-picnic at mga nais maligo sa dagat. Gaya ng grupong ito na isinabay sa bakasyon ang fellowship at team building. Bihira raw kasi silang magkasama-sama dahil na rin may trabaho ang ilan sa kanila. Todo bantay naman sa beach ang mga otoridad at nagpaalala sa mga bisita na huwag magkalat at i-practice ang clean as you go. Laking tuwa ng 47 anyos na si George Alejon ng Reyna Mercedes Isabela dahil ang kanyang pagiging matyaga ay sa wakas nagbunga ng tagumpay.
Matapos siyang 34 na beses sa pagkuha ng licensure examination for teachers at last pumasa na si Alejo na nagtapos ng BS in Elementary Education noong 1999. 25 taon ang hinintay ni Alejo bago maipasa ang pagsusulit. Halos ma-immune na nga raw siya sa kabiguan pero nananatiling matatag ang kanyang paniniwala sa Diyos. Sa ngayon, plano niyang mag-apply at maging regular na guro sa kagawaran ng edukasyon. Yung nakikita ko yung kahirapan, ganon. Pag bored lang ako, kaya ko ito. Habang may buhay, may pag-asa. Gusto ko pong maging malaya sa college. Kasi po, yun lang po. Gusto ko nang lumaya sa kalungkutan. Dahil palagi ko siyang naiisip at namimiss. Gusto kong lumaya sa ibang lugar. Gusto ko yung peaceful, kumbaga sa travel in other country. Sa mixed signals niya. Kasi po sawang-sawa na pa akong umasa. Gusto ko sir makawala sa sistema ng Pilipinas at buhay ko. Dahil gusto ko sir maging masaya lahat ng tao. Yun lang sir. Syempre po sa mga yung mga political beliefs natin na nakakasama sa atin. Yung ganun po. Lumaya saan? Hindi ko alam. Gusto lumaya? Lumaya sa utang, lumaya sa pag-ibig, lumaya sa kung saan man. Para sa akin, kung saan ako lumaya, ewan ko kung saan ako lalaya. Cast ng Pulang Araw nakiisa sa pagdiriwang ng ika-126th anniversary ng Araw ng Kalayaan sa iba't ibang panig ng bansa. Tunghayan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Kasabay ng selebrasyon ng ika-126th Philippine Independence Day, nakiisang mga artist ng GMA's upcoming family drama na Pulang Araw. Sa flag raising ceremony sa Tarlac City, Plazuela, nakibahagi sina Pulang Araw cast Dennis Trillo at Ashley Ortega. Dinaluhan din ito ng mga opisyal at mga empleyado ng Tarlac City Government. Simple pero makabuluhan ang selebrasyon. May inihanda rin ng maikling programa ang Tarlac City LGU kasama si All Out Sunday star Marian Usabel na naghandog ng mga awitin para sa 126th Independence Day celebration. Malaki ang naging ambag ng Tarlac sa pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga Kastila noong 1896. Isa ang lalawigan ng Tarlac sa 8 probinsya sa bansa na unang lumaban sa Spanish colonization. Isa rin ito sa naging sentro ng kapangyarihan ng First Philippine Republic noong 1899. Tayong mga Pilipino, naging tradition na natin nagsiselebrate ng Independence Day. But this year is extra special because GMA7 is here with us. Simultaneous naman ang flag raising ceremony sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Present din ang iba pang cast ng Pulang Araw. Nasa Batangas Provincial Capital sa Batangas City si Sania Lopez. Nasa Mandawi Presidensya sa Mandawi City naman sina Barbie Forteza at David Licauco. Habang nakiisa rin sa flag raising ceremony si Alden Richards sa Rizal Park sa Davao City. Una namang mapapanood ang Pulang Araw sa Netflix sa July 26 at sa GMA Prime sa July 29. Kailangan nilang mapanood tong Pulang Araw dahil dito nyo makikita kung gaano kagigiting yung mga Pilipino. Dahil makikita nyo dito yung hirap ng pinagdaanan nila at kung paano nila nilagpasan yung mga pagsubok at hindi lang siya basta pagsubok kundi talagang pagpapahirap sa mga Pilipino. At dito sa show na to magiging proud kayo. Ito ang isang show na talagang nakaka-proud ipakita sa mga Pilipino kasi ito ang show na ipapakita ang tapang ng mga Pilipino, ang mga nagsakripisyo noong World War II. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban.
One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.